So ano yung mga sakit talaga na gumagana siya na alam natin na susuka ka, nanghihina ka, nanghihilo ka, masakit yung katawan mo. Lahat po yun, proven po na kayang lutasan ni cannabis. Talaga bang may epekto ang cannabis sa mga pasyenteng merong epilepsy? Ang number of new cases umaabot ng halos 200,000. Hindi lang nga siya THC, hindi lang siya CBD. Kaya naririnig natin yung entourage effect. Medyo marami kayo nadidinig ng mga panibagong mga terminolohiya dito. Hindi siya miracle drug, hindi siya cure-all, hindi siya gagana sa lahat ng sakit. So ano yung mga sakit talaga na gumagana siya na alam natin? Yun yung may grade A evidence. Kumusta mga kaibigan? Narito tayong muli sa ating podcast na Doc G and Tito Chuck. Ang espasyo para maintindihan natin itong pambihirang halamang gamot na kung tawagin ay cannabis. Kasama natin ang ating Dr. Advocate, Dr. Daniel Guzman, also known as Doc G! Magandang araw mga masayang nanunood sa atin ngayon. At ako naman po si Chuck Manansala, kilala bilang si Tito Chuck. Dito tatalakayin natin ang siyensya, ebidensya, mga usapin ng kalusugan, ang mga panukalang batas at umiiral na batas, at higit sa lahat yung kwento ng mga kapwa natin na naghahanap ng ligtas at maaasahang gamot para magkaroon naman sila ng kalunasan sa kanilang dinaramdam. Ang episode natin ngayon, ang pag-uusapan natin ay yung dahilan kung ba't natin ito pinag-uusapan. Yung ating mga pasyente, yung mga Pilipinong matagal nang naghihirap at naghahanap ng solusyon at umaasa na magkakaroon na ng batas na darating para magkaroon sila ng access sa gamot na ito. Kaya Doc, pag-usapan natin yung kung bakit i-share ko din kung ba't ako napabilang dito sa advokasya na ito. Noong November 3, 2013, nagkaroon ng malaking pagkikita-kita sa Quezon Memorial Circle para ipagdiwang yung naging buhay. Minsan, ako natitigatig pa rin ako hanggang ngayon na maalala ko siya. Kasi si MJ ang pangalan niya. Anak ng mga magulang na naghanap ng solusyon dahil merong sakit yung kanilang anak. Yung MJ, ang ibig sabihin nun ay Moon Jaden. Moon Jaden. Sa madaling salita, na siya, medyo na too late na Yung kanyang dinaranas na sakit na epilepsy, masyado ng matindi, pumanaw na rin siya. Pero dahil doon ay naipanganak yung isang kilusan, nakasabay din naman nung lumabas yung, Dok, alala mo yung first episode ng Weed ni Sanjay Gupta na lumabas sa CNN? Sa ako, natauhan ako doon. Sabi ko, nako, meron pala talagang bisa ang cannabis sa epilepsy, At nung maranasan ko, yung nakita ko sa mga magulang na may mga anak na epileptic, medyo natigatig ako. At yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon nandito pa ako. Kabilang sila noon sa isang organisasyon na kung tawagin ay Philippine Cannabis Compassionate Society, na ngayon mas kilala sa pangalang Canna Hopefuls, at napakarami pang mga ibang pasyente. Pero sana, Dok, tulungan mo nga akong mas maintindihan, talaga bang may epekto ang cannabis at nakakatulong ba talaga sa mga pasyenteng merong epilepsy? May mataas na klase ng ebidensya na nakakalunas to ng mga klase ng epilepsy. Ano ba yung epilepsy? So, ang epilepsy na to ay parang inaatake ka ng utak mo. Nagkakaroon ng kuryente na mali-mali yung pag-fire, nagkakaroon ng electrical storm, kumbaga para nagkakaroon na maling pag-signal ng brain at katawan. So, imbis na smooth yung galaw mo o yung normal na action, na walang trigger, bigla na lang mangyayari. Unprovoked yung tawag doon. Magkukumbulsyon ka. Kaya ba para silang nanginginig? Para silang na kuryente. Oo. Diba yun yung itsura? Kasi literal yun. Tayo, yung buong katawan natin, yung utak natin, daloy lang ng kuryente yan. Kaya nagkakaroon tayo ng signal. Yun yung nagpapagalaw sa atin at yun yung nagpapadala ng mga signals ng impormasyon ng environment natin kung saan tayo humahawak, naaamoy, diba yung senses natin. Ang epilepsy ay sakit ng utak na nakakaapekto sa 50 million people worldwide.
Ganun kadami. So, habang nag-uusap tayo ngayon, may 50 million na tao na mali-mali yung pag-fire ng mga neurons nila, yung electrical signals ng katawan nila, na imbis na normal silang naglalakad, kumikilos, bigla nagko-convulsion out of nowhere, no? So, 2 beses ka magkaroon ng unprovoked seizure, naka-classify ka na sa epilepsy, no? Mhm. So, pag nakita nila kung anong klase yung epilepsy mo, meron yung parte lang ng brain, yung focal, o yung buong brain mo, o generalized. Mhm. And then, yun yung mga mas common nating nakikita. So, 1 in 3 people, hindi napapagaling ng conventional na gamot. Para 1 sa in 3. Opo. As high as that po in some places. Hindi na tinatablan nung karaniwang mga gamot. Yes po, yung anti-seizure medication. Aha. Hindi May na tawag ba diyan sa ganyang sitwasyon? intractable po, or parang kahit anong bigay mong gamot, kahit anong taas mo ng gamot, hindi siya tinatablan. So may bago tayong narinig na termino, no? Intractable. Ibig sabihin, hindi na tinatablan ng mga karaniwang gamot na nirireseta. 'Di ba, araw-araw na lang, minsan hindi mo pa nadadiagnose kasi may mga klase ng seizure na hindi ka naman nagko-convulsion, nagtititig ka lang, no, yung mga absence o katitig. Yun yung madalas sa bata. So hindi mo alam, hundreds and thousands of seizures na yung nangyayari sa bata. Ang nangyayari lang, nakatitig sila. Parang nakatulala lang silang Oo, ganon. kaya nami-misdiagnose din sila. So ano ang silbi ng cannabis sa ganitong Ang mga cannabis, lalo na ang CBD, CBG, CBC, naku, ang daming mga acronyms, kaso? no? So, yan yung mga components. Hindi lang 2 klase yung cannabinoids, hindi lang THC yan. So, yung mga ganon, nagre-regulate yan ng kuryente sa katawan. Yung mga, di ba, na pag-usapan natin dati, yung gap junction, no, Oo. nasa pagitan ng neurons. May mga neurotransmitters na hindi gumagana, kaya biglang either fire ng fire, tuloy-tuloy, kaya nagkukumbulsyon, o kaya nawawala yung connection, nawawala yung mga signaling. So dahil doon, may mga compound yung cannabis na kamukha ng mga transmitter na yon. And syempre, may natural tayo na endocannabinoid system na magre-regulate. Yun tinatawag natin na homeostasis. So imbis na mali yung pagtira ng signals, normal. Kaya yung epilepsy, ang merong epekto dito ay CBD, Opo. CBG, Opo. at saka CBC po. CBC. Tsagain mo ako, Dok, ha? Opo. CBD ay cannabidiol. Opo. CBD, yung CBG. Yung CBG, imbis na diol, glycerol po. So, ano lang siya, mga precursor. So, Oo. kumbaga yung kung saan nagsisimula yung mga compounds natin, habang nabe-breakdown sila to mas specific na compound. Yung CBC naman, ano naman Yun yan? po yung parang unang-unang compound. Tapos pag na-breakdown nyo po siya, nagiging precursors. Oo. Sa batil salita, maraming mga nangyayari doon sa tinatawag nating mga cannabinoids, ano? At meron siyang epekto sa epilepsy. Alam nyo, nakikita ko doon sa mga bata na merong epilepsy, yung pag binibigyan sila ng gamot, ano nga pangalan nga ng gamot na yung Keppra? Yun po yung mga anti-seizure medications po natin, no? So, mga valproic acid, Valproic mga acid. benzodiazepine po, yun yung mga for acute attacks po. Mm. Marami pong mga gamot na pangtigil ng seizure. Mm. Ang ginagawa po nung cannabis, lalo na po yung CBD, kinokontrol niya yung pag-fire. Hindi niya pinipigilan lang or tinitigil. So, yung mismong function ng katawan, bumabalik sa normal. Lumabalik sa So, normal. nakikita po natin na kahit ilang milligrams na ng anti-seizure medications, hindi na gumagana. Kasi hindi na lang po yung chemical yung kulang or yung pagpigil ng mga electrical signals yung kailangan. Yung buong katawan mo na yung naapektuhan. Dahil Kasi- hindi na nga nakukuha yung mga nutrients sa brain. So isipin mo, parati ka nagkukumbulsyon, hindi ka nakakahinga ng tama niyan. So dahan-dahan namamatay yung brain mo. Namamatay. Dahil wala na siyang oxygen. Kasi tuwing nagsi-seizure ka, hindi ka humihinga ng tama. Siguro yun. Alam mo, meron akong pamangkin na ganyan. Sa Sinawang Palad, nung edad 13, pumanaw na siya. No? Pero hindi ko na siya nakitang naglakad. Lagi lang siya nakahiga. Binibigyan siya ng barbiturates. Tapos, laging tumutulo yung yung laway niya. Ba't ba ganun? Ba't parang tulo ng Nawawala na sila sa sarili nila Kasi yung neurotransmitter na yon is for consciousness, yung GABA. No? So sa anesthesia din, yun yung mga tinatarget namin para
hindi ka makaramdam tsaka hindi ka gumising. At the same time, pag sa epilepsy, may problema din yon. Natutulala sila pag ini-inhibit yung GABA or 'di ba pag rene-regulate yung mga neurotransmitter. Buti nabanggit mo yun si Doc Daniel, anesthesiologist Pero mabalik tayo, yung bang gamot o paggamit ng cannabis bilang gamot ay may epekto pa bukod sa epilepsy? Ang cannabis po kasi, ang naisip natin is halaman siya, external. Ang hindi po kasi naturo sa med school is meron tayong endocannabinoid system. Mhm. Natural na mga chemical na nag-a-occur sa katawan para matulungan tayo sa normal na mga function ng katawan. Pagkain, pagtulog, paglaki, pag may sakit tayo, panlaban sa sakit, yung mga ganong bagay po. So lahat po yan, natural na nag-a-occur sa katawan. So bakit tayo gumagamit ng plant o yung cannabis plant? Kasi external source yun. Katulad ng vitamin deficiency po, di ba? Kailangan mo mag-vitamins. Ganun lang din po yung cannabis. Kulang ka ng endocannabinoids, makakatulong yung phytocannabinoids or galing sa plant na cannabinoids. Ibig sabihin, parang meron bang sitwasyon na pwede nating tawaging endocannabinoid deficiency na syndrome? Pwede bang tawagin ganon? Pwede po. Meron pong ganun. Ang naturally occurring natin na minimimic ng THC is anandamide. Anandamide. Opo. Anandamide nasa katawan natin. Yes. THC galing sa labas. Yes. Okay. So, yun yung pinakamagkaitsura. Lahat ng pwedeng kabitan ni anandamide, yun yung pinupuntahan ni THC ngayon. Medyo marami kayo nadidinig ng mga panibagong mga terminolohiya dito, pero sana nakakatulong sa pag-intindi kasi gusto ko itanong kay Doc, yung madalas kong naririnig na ang cannabis daw ay pwedeng gamitin sa cancer. Totoo ba yun? Opo, in the same way na sa epilepsy, pinapatahimik niya yung mga signals, 'di ba? Para kang nagkaka-electrical storm, nagse-surge lahat ng mga signals sa katawan. Ang ginagawa ng cannabis, pinapatahimik niya yun, pinapanormalize niya yun. Sa cancer naman, ang cancer kasi nangyayari yan kapag yung preno ng katawan natin para sa paggawa ng mga cells nasira. So, ang cancer kasi dapat, mali yung pagkagawa ko ng cell mo. Sisirain natin, di-delete natin. Apoptosis yun. Puputok. Pup! Apoptosis. Oo. Apoptosis. Para madali tandaan, pop, diba? Puputok. Pup! Apoptosis yon. So, cell death yon. So, ang nangyayari sa cancer, nawawala yung preno. So, gawa lang siya ng gawa ng maling cell, dumadami, nagiging bukol. Tumigil ka sa paglaki. Oo, Dahil tama na. wala ka ng Time to control. die. Time to die. Ang maganda doon, ang healthy Apoptosis. cells, walang receptor para tanggapin yung cannabis in that way. Aha. Nagkakaroon lang ng ganong receptor pag naging cancer cell ka na. Alam mo, nababaltaan ko, narinig ko na yan daw cannabis, magandang kasabayan pag nagpapa-chemotherapy. Totoo ba yun? At paano nangyayari yun? Sa chemotherapy naman po, ano po ba yung mga simptomas ng chemotherapy? Nakasusuka ka, nanghihina ka, nanghihilo ka, tapos masakit yung katawan mo. Lahat po yun, proven po na kayang lutasan ni cannabis. So yung THC tsaka CBD na nasa loob nun ay nag-anti-suka, anti-hilo, anti-sakit. At nagpapasigla sa pagkain. So ngayon, lahat ng simptomas na nakakahina na galing sa chemo, nasolusyonan na. Kaya siya adjunct at tulong-tulong sila. Habang ginagawa ng chemo yung pagpatay ng cells, yung mga maling cells na natatarget ng chemo, kailangan ng nutrition para i-repair, si cannabis tutulong doon. Mukhang maraming mga nagkakaroon ng cancer sa buong mundo at sa Pilipinas. Meron nga akong tinignan ng mga ebidensya na galing sa International Agency for Research on Cancer ng World Health Organization. Sa Pilipinas daw, ang number of new cases umaabot ng halos 200,000. Specifically, 188,976. At ang mga namatay doon sa mga yon ay umabot ng mahigit 100,000, 113,369. Yung prevalence, yung cases every 5 years ay 466,000. So daan-daan libo kung pag-usapan natin ang cancer dito sa Pilipinas. Ang cannabis kaya ay makakatulong ng maigi dito, lalo na sa isang bagay, yung pong aking naging bilas, tinamaan siya ng breast cancer, tsaka isa pa naming kaibigan nagkaroon ng breast cancer. Ang matindi nilang inireklamo ay yung
pain, yung pananakit. Nakakatulong ba ito sa pagkontrol ng pain o pananakit ng katawan? Opo, Tito Chuck, ito yung mga may ebidensya tungkol sa cannabis. Isa na doon ang cancer pain, chronic pain, tsaka mga acute forms of pain. Maraming klase kasing gamot para dyan, di ba? Bago yun, Doc, ano yung kaibahan ng chronic pain at saka acute pain? Anong kaibahan ng dalawa na yan? Yung syempre, doon pa lang sa acute and then yung chronic. Ang chronic, ibig sabihin nun, pang matagal matagalan. na. At ang acute, yung ngayon nangyayari na Opo, matindi. pero pag sinabi mong chronic pain, yun yung pain na dapat wala na. Wala ng signals na nagsisend ng pain. Wala ng physical na sakit or structural damage na magkukos ng pain. Pero naiwan yung pain. Naaalala ng katawan mo yung pain. Yun ang chronic pain. Kaya pag sinabi mong more than 6 months na yung pain, pag tiningnan mo sa x-ray, tiningnan mo sa imaging, wala ka ng sakit, wala ng tama, nag-heal na lahat ng sugat, ba't may pain pa din? Doc, bago to ha. Ngayon, maski sa akin, ngayon ko lang naintindihan Yun yung yan. totoo. Naaalala natin yung pain? Hindi po, ng katawan. O ng katawan natin? Mismo. Opo. Parang nararamdaman mo as if totoo yung signal, pero wala na nagsisend ng signal. Naiwan yung pain. Chronic pain. At may epekto doon ang cannabis? Nakakatulong po siya kasi pinapalitan niya yung perception mo ng pain. Ang ibig sabihin nun, kung ano yung POV mo ng pain, napapalitan. So parang dati, trauma to, ngayon, sakit ng katawan siya na nagagaling. So ngayon, mag-iiba yung relationship mo kasi pain is subjective. Dahil sa talambuhay mo yan, sa mga napagdaanan mo, ganun ka mag-perceive ng pain. Kasi lahat ng pain, di mo na kailangan sabihin na subjective complaint eh. Kasi lahat ng pain is subjective. Bago to narinig ko. Medyo okay to, Doc, ha? Kasi ngayon ko lang siya na, iba talaga pagkausap mo, espesyalista no? So, yung cannabis applied to chronic pain, effective talaga siya kasi pinakikialaman niya yung perception mo mismo. Opo. Wow. At the same time po kasi, when it comes to cannabis as a molecule, hindi lang isa eh. Marami. Hindi lang nga siya THC, hindi lang siya CBD. Kaya naririnig natin yung entourage effect. Diba? Entourage effect. Oo. So lahat ng laman yan, nagtutulong-tulungan, kahit konti-konti lang sila together, mas maganda yung effect as a whole. Alam niyo, kaming mga senior citizen, senior citizen na po kami at hello mga senior citizen dyan, makinig tayo rito. Lagi namin pinoproblema yung sakit sa likod, lagi namin pinoproblema yung sakit sa katawan. Meron kaya kaming relief na makukuha sa cannabis? Sa studies po, ang chronic low back pain, isa sa mga sinastudy yan. Kasi halos mga 30 pataas, masisimulan mo na maramdaman yan. Kasi nga, una, sa posture, araw-araw tayong nakaupo sa office o sa kotse, sa traffic. So talagang magkakaroon ka ng low back pain. Ang daming mga causes niyan, mula sa tuhod hanggang sa hip, mag-a-affect yan ng likod mo. Actually, the way ka pala nga umapak, kung piki ka, sakang ka, mataas yung arc mo, flat-footed ka, lahat yan, aakyat hanggang likod. So, through time, pagdating natin ng 30, hindi na singgaling ng mga pag-recover natin na puyatin tayo hanggang 5 a.m., biglang kaya mo mag-basketball hanggang 6 p.m. kinabukasan. May presyo yun kapalit pagdating ng 30. Pagdating ng panahon. Oo, kasi over time, yung stimulus na yon, tsaka nabubugbog, syempre. Parte ba yun ng dahilan kung bakit ang alam ko kasi sa NBA, pwede nang gumamit ng cannabis. Nag-relax sila. Nag-relax na sila. Hindi na pinagbawal. Hindi na. Oo, hindi ka na mahuhuli o hindi ka nila hahanapan na, ay, nag-cannabis to. Okay. Pero sa mga higher competitions, international competitions, nandun pa rin naman. Kasi meron nga tayong World Anti-Doping Agency. So sila nagmo-monitor nun lahat. Even kasi yung mga pangtago or mga masking agents, pangpaihi, kasama yan sa anti-doping. So, pag ganyang usapin kasi talaga, ano bang effect niya? Nakakatulong ba siya? Mas malalamangan mo ba yung kalaban performance mo? enhancing. Oo. Pero pag 'di ba narinig mo, parang hindi naman, pero oo, kasi compared sa hindi ka gumagamit ng cannabis, mas pabagal yung recovery, mas namamaga yung katawan mo. So, nandun talaga may recovery part siya. Pero hindi, tingnan natin kung mas gagaling ka ba. Kasi usually, 'di ba, bababa yung reaction time mo o kaya yung perception mo nag-alter. So, sabihin natin ba makakatulong 'yon sa sports? Siguro para sa iba, pero yung recovery nandun talaga.
Pero binanggit mo yung pamamaga, 'di ba ang tawag diyan ano, inflammation? Opo. Meron bang effect ang cannabis sa inflammation? Meron po, anti-inflammatory po, lalo na po ang CBD, CBG. So, 'pag sinasabi mo nga may mga particular na sakit, tinitingnan nila kung anong laman nung cannabis. So, yung mga terpenes, flavonoids, tsaka yung mga cannabinoids na nabanggit natin. Lahat yan mga acronym lang 'pag binasa mo, eh. Ang dami kasi para i-mention. Puwede natin pag-usapan, isang buong episode na ata. Panibago na yun. Siguro maganda isang episode natin puro yan lang pag-usapan natin. Pero may ilan pa akong tanong, Doc. Halimbawa sa aming mga senior high, medyo nahihirapan na kaming matulog, eh. Ang tawag dun ata insomnia, eh. Makakatulong ba ang cannabis sa insomnia? Makakatulong din. Kasi sabi ko nga, ang pinakaginagawa ng cannabis, nino-normalize siya ulit yung katawan mo. So, lahat ng mga hindi gumagana ng tama, nasobrahan ng chemical na 'to, kulang ng chemical na 'to, tinutulungan niya para bumalik sa balanse yung katawan mo. Kasama na dun yung tulog. Okay. Although, 'pag nagka-cannabis ka, ang sinasabi ng literatura, nawawala yung pananaginip natin. So, yung REM sleep. So, makikita natin siguro, grabe talaga ang cannabis, isang episode na naman yan, tulog pa lang, eh. Tulog pa lang. Oo, so kung mag-focus tayo ngayon, pwede natin pag-usapan kung paano siya gumagana bilang gamot. Yun. Para in general, yung mga sakit, bakit hindi siya miracle drug din, 'di ba? Hindi siya miracle drug. Hindi siya cure all, hindi siya gagana sa lahat ng sakit. So, ano yung mga sakit talaga na gumagana siya na alam natin? Yun yung may grade A evidence. Ano yung mga yon, Doc? Kakek siya, yung gutom ka, hindi ka makakain, nagwe-wasting ka na, balat buto ka na. Epilepsy, lalo na yung Leno, tsaka Dravet syndrome, yung mga hindi nagpapagaling ng normal na anti-seizure med. Chronic pain. Chronic pain. Napag-usapan natin yan. Tsaka nausea, vomiting, grade B yun. Mga mas konting evidence. Nausea, ito yung nahihilo ka. Chemo-related. Oo. Yung Tsaka gusto mong lagi ka naduduwal. Oo, Feeling mo. hindi siya vomiting na outright na sumusuka ka. So, parang nasusuka ka pa lang. Nausea. So, natatanggal niya yon. So, yun yung mga nakakatulong sa kanya, lalo na sa chemo. Sa ibang mga study, depende kung may receptor ng cannabis yung cancer cell, doon siya nagiging specific. From shotgun, nagiging parang laser na tayo. So, yung specific na compound gagamitin natin para sa cancer na to. Yun yung mga tamang way gamitin siya. So, hindi siya parating yung inisip natin kasi pag sinunog natin o in-inhale natin, para nag-shotgun, nag-multivitamins. Hindi mo alam at which gagana where. Pero gagana siya at para ibalik normal yung katawan. Sa mga iba pang mga narinig ko na kesyo may epekto daw ang cannabis, tanongin nga kita ko nung level ng ebidensya sa Parkinson's. Sa Parkinson's po, B and C po yung evidence. Kasi yung dopamine, yun po kasi yung main sa Parkinson's. Okay. And hindi siya directly acting doon. Although yung tremors and dyskinesia po, yun yung paggalaw na hindi convulsion nginig po, nako-control niya. So, doon po natin siya nakikita. Doon po talaga gumagana. Yung Tourette syndrome. Mixed po ang evidence. Again po, kailangan po natin buksan yung pagligal ng edukasyon at research para makita natin. Pero sa ibang parte ng mundo, nakikita natin, tinatry na po nila mula anxiety, depression, mental health, physical ailments, tsaka syempre nandun rin yung gamit niya sa relihiyon, spiritual uses. So ngayon sa medical, nagpo-focus tayo bilang isang buong plant, mga component na laman ng plant, tsaka yung overall effect niya sa health. Isa pa, yung narinig ko sa Israel daw, ginagamit ang cannabis para dun sa PTSD, post-traumatic stress disorder. Meron pa talaga ebidensyang sumusuporta nun bukod sa Israel? Marami po tayo mga war veterans kasi na gumagamit ng cannabis para matulungan silang ma-handle yung trauma. Ang PTSD po kasi yung may nangyari sa'yo napakasama, napakalubha, na sabi ng utak mo, ayaw ko na itong maalala. Tapos dahil nga ganun, bigla mo siyang naaalala sa mga panahong hindi mo siya gustong maalala. Out of nowhere. So, nare-relieve mo as if nangyayari siya ulit talaga sa'yo. Ganon siya katindi. So, sa PTSD, meron success po to, pero mixed pa rin kasi ang studies nito. Pero ngayon po na pinag-uusapan natin, gumagana siya kasi kakapunta ka ulit dun sa trauma mo, pero alam mo na ngayon na hindi ka na parte na
sa Mhm. trauma na yun. Wala ka talaga doon. Mm. So, yung perspective na naman yun. Naalala ko tuloy, kinausap namin ang Viluna General Hospital, no? Yung ospital ng ating military na kung pwede kami mag-tie up sa inyo para pag-aralan yung PTSD, no? At kaya lang hindi pa nagtuloy yung usapan dahil kailangan pa raw nilang i-clarify do sa kanilang mga pinuno. Pero siguro babalik kami sa inyo kasi ang daming pakinabang ng cannabis bilang gamot. Ang problema natin, ang dami ng nangangailangan, pero sa ngayon, parang mahirap yung access, Nakaka-access ba tayo? Anong available ngayon, right now? Ayan yung mahirap pag-usapan talaga is yung pagiging legal niya. Pero kasi Tito Chuck, meron na tayong batas dapat na nag-a-address nito, yung special compassionate. Compassionate Special Permit. Pero kailan ka pa nakarinig na nakagamit noon? 'Di ba? Parang ang bigat isipin. Kaya ngayon, pinaglalaban natin na yun lang naman ang gusto natin eh. Yung mga pasyente natin, hindi na gumagana yung mga gamot. Malalaman mo sa ibang bansa, gamot siya, gumagana. Gusto lang naman natin na mabigyan yung access, na may option pa tayo sa ibang treatment. I agree with you. Katunayan, doon sa samahan kong advocacy, ang naging panawagan namin ay ASA, no? Magkaroon ng affordable, safe, at saka accessible na medical cannabis kasi ngayon nga wala eh. So, magkakaroon tayo niyan, Doc, kung lulusot itong panukalang batas sa lower house at sumampa sa Senado para sa Senado naman pag-usapan. Pagkatapos magkaroon ng bicameral na usapan at mapapirmahan kay Presidente Bongbong Marcos. At ang alam ko ay marami tayong suporta sa ating mga kapwa mga Pilipino. Sana sa Senado at sa lower house ay makakuha ulit tayo ng malakas na suporta para naman mapagbigyan na natin ng tulong yung ating mga kababayang napakatagal nang naghihintay ng solusyon para sa gamot na ito. Eto na naman tayo, Doc. Kwentong cannabis. Kwentong Napahaba na naman. cannabis na humaba na naman ang ating usapan. Sana nga mapag-usapan pa natin ito ng mas matagal. Pero sana kahit paano mga kaibigan, sa inyong pakikinig sa amin ay may natutunan kayong bago. At marami pa tayong pag-uusapan. Salamat sa lahat ng mga tumutok sa atin. Samahan niyo ulit kami sa susunod na episode dito lang sa Doc V and Tito Chuck! Tita. Yay!